Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo na nagsagawa ng rally. Totoo ba ito na para sa kapayapaan? Alam naman natin na talagang bumabangon ng hindi pagkakaunawaan. Pero dahil tinanong nyo kami at kami ay isang relihiyon, ay ibabalik ko lang doon sa aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Alang-alang doon sa aral ng Panginoong Heso Kristo, ang hangad namin magkasundo. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan kasi... O meron lang gustong pagtakpan? Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-aaway. Yan ang gusto kong bigyan ng diin. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment. Pero nakakagulat ito. May malaking pasabog si dating Senador Antonio Trillanes kaugnay sa umanong milyong-milyong halaga na pumasok sa bank account nila ni VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo ba ito? Malulusutan kaya ito ni VP Sara at sa dating Pangulo? Tara, tatalakayin natin ito. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Kung matutuloy ang impeachment trial, mabubuksan na daw ang bank account sa bangko. At ano ang kinalaman ni Sammy Oy sa mga bagay na ito? Itong pasabog ni Trillanes, ito kaya ang maaaring makapagbagsak kay VP Sara Duterte? Ito ay kwento lamang noon, parang chismis lang talaga. Pero ngayon, pinatunayan na totoo daw ang mga ito. Kaya ang malaking tanong, ang mga kaalyado ni VP Sara Duterte, pati na ang relihiyong INC, natatakot ba silang ma-impeach ang Vice President? Natatakot ba sila sa pasabog ni Trillanes? Ito ang pahayag ni Trillanes. Isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months may pumapasok na dividendo. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Naalala ba ninyo ang pangalang Sammy Kang-oy? Sa mundo ng politika, isa siyang tahimik pero makapangyarihang karakter. Ayon sa pasabog ni Trillanes, si Oy daw ang nagbigay ng pera kada 6 na buwan sa pamilyang Duterte. May mga ebidensya daw ito at may suporta daw na mga dokumento galing sa bangko. Ngunit ang pasabog na ito ni Trillanes, kung walang matibay na batayan at parang chismis lamang, ito'y nagbibigay ng pagkakataon ni VP Sara Duterte na linisin ang kanyang pangalan. Pero kung matibay ang batayan kaugnay sa pasabog na ito, siguro ito ang kinatatakutan ng mga kaalyado niya. Ano sa palagay niyo? Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brother Rindel Talibong, muling magkasama sa pagkakataong ito. Sige, magsagawa tayo ng survey ngayon. Ang tanong natin, pabor ba kayo na
matutuloy ang impeachment trial versus VP Sara? Yan. Yes or no lang yan. Nagsagawa at tayo ayon ng survey. Yes or no? Pabor ba kayo na matutuloy ang impeachment versus VP Sara? Okay. Yes or no lang yan. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? At ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. Inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome natin ang mga bagong pumasok ngayon, sa comment section. Sila si Papa Inok, si Shadow Kun, si Mercy Wer, si Abrel Rosa. Nagsimula na ba ang punto por punto? Sandali monitor muna natin ang punto por punto. Tingnan natin nagsimula na ba. Okay. So, sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome. Nagsimula na pala. Sandali. Welcome. Siguro, may nabasa ninyo diyan. Sandali, tingnan natin ang ating survey. 9% ang no, 91% ang pabor. Yan ang survey natin ngayon, no? Kumusta sa lahat? Yan din sa pananampalataya at katwiran. Si Junji Rosal, maayong gabi bro. Freddy Padayaw, si Ruji Gavini, sa lahat ng mga taga-subaybay. Reynaldo Sumuok, yes, pabor ako. Si RD Ciel, akala ako ang first, so likes na po. Si Enrico Kapunihan, Dailan, watching from Sarangani, Alex Pipito. Mga kapatid, mapansin ninyo na sa comment section may nagpahayag na bakit daw umano ating tinatalakay lalo na ang INC. Sabi pa dito na naiinggit daw ako at kahit ano ang gawin ko, di daw umano mapabagsak ang INC dahil matagal na. Una, ang ating ginawa, sinagot lang natin yung mga paulit-ulit na banat sa INC. No? Dahil ulitin natin, ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Halimbawa, no? Palaging ginagamit sa INC, sa banat nila sa ating pananampalataya, kahit footnote, itong footnote sa kay Juan Trinidad, para pabulaanan ang aral sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. So ano po ba ang mabasa sa footnote? Pakinggan natin si Ramil Parba dito mga kapatid sa kaniyang pagbasa sa footnote. Isang paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan
na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Ayan. Yan ang paliwanag nila sa pagkuha nila sa footnote dito. Pinag-chap-chap, no? At sinabing verbo, salita, dahil isang uri ng banaag na nagmula sa kaisipan ng Ama. Pero alam nyo ba, ano ang nakasulat talaga? Dahil pinatunayan nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi daw Diyos. Ito ang nakasulat kasi mga kapatid. No? Kita ninyo, ang binasa ni Parba, itong sa baba na bahe, ito, at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag na kaisipan na nagmumula sa Ama. Statement yan ni Santo Tomas de Aquinas. Pero napansin nyo sa itaas na bahin, bahagi, yon may iniwasan. Ito ang mabasa natin. May bagis dyan. Ginamit ni San Juan ang pananalatang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Yun ang mabasa mga kapatid. Pero pansin nyo, magaling talaga. At di na basta-basta na makita ang ganitong mga Bible. Di na basta-basta makita ninyo ang ganitong mga Bible, mga kapatid. Kaya nga, sinagot natin sila. At balikan natin ang paggamit niya. Sa paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Yan. Yan ang paliwanag nila. Kumuha lang ng kapiraso dito sa footnote ni Father Juan Trinidad at binasa, ito naman, kawawa yung mga na tangay nila, no? At ang anak ay tinatawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama. Yan. Pero sa itaas na bahagi pala, yon ang mabasa natin. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. See? At kaya buksan nyo ang isipan ninyo. Sinagot lang natin. No? Kung maalala nyo, paulit-ulit na ang paggamit sa mga aklat Katoliko. Kaya nga, meron kayong mga aklat na referensya. At sa pagpupulong ninyo, Katoliko talaga ang napakapaboritong binanatan. Gamit ang mga aklat Katoliko, mga kapatid. Tulad ito, At sa isa pang aklat na pinamagatan, tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo, batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. Yan, walang doktrina sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Ayon sa kanila. Pero alam nyo, ito ay pinutol din. Ito ang mabasa mga kapatid. So sa baba na bahagi, ito ang binasa niya kung makita ninyo sa second paragraph.
Kaya't hindi maaring sasabihin na tinatawag ng Diyos si Hesukristo noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Pero alam niyo, merong iniwasan sila. Una, babasahin muna natin yung sa itaas na bahagi. Si Jesus ang Panginoon sa sa pahayag na ito, ibinibigay ng mga unang Kristiyano kay Jesus ang titulong Kyrios, na ayon sa binabanggit na natin ay siyang saling ginagamit sa Septuaginta para sa pangalan ng Diyos na Yahweh o Adonai. Nagkaroon ng utay-utay na pag-unlad sa pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus at ginagamit ang titulong Diyos para sa Kanya. So napansin nyo? Pero ang ginagamit nila, ito lang na second paragraph. Kaya hindi maaring sasabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unang araw ng Kristyanismo. Tapos pinutol na. Pero may mga karugtong na iniwasan. Magaling talaga sila mag-research sa mga aklat. Kaya kung naalala ninyo, yung pinasok kami ng kaanib ng INC, ito ang bahagi. Pinasok kami ng isang member ng INC. Magandang talakayan ito dahil gumamit siya ng salin ng Biblia ng Katoliko. Ano po, may Biblia po ba kayo dyan na salin ng Bagong Tipang Katoliko? Kung nabasa niyo po yung salin po ni Juan Trinidad, meron po yung imprimatur at nihil. At alam ko pong alam din po ninyo, kapag ka may nihil at imprimatur, ibig sabihin ay aprobado po yan ng simbahan ninyo. Sabi po doon sa Biblia po na footnote po or interpretasyon ng pari po ninyo, yung 12:1, hindi raw yun si Maria o ang mahal na birhen daw po ninyo. Nabatid niyo po ba yun o alam niyo po ba yun patungkol sa bagay po na yun? Pero pinutol niya. At dahil nandiyan si Brother Wendell, nabisto po yung naturang INC, yung strategy ng INC na pumasok kagabi. Bilang pagbabagay, ang talatang ito'y ikinapit ng iglesia sa mahal na birhen. Kinapit. Yun ang Yung pala. Pwede pong magtanong, Bro Wendell, pwede pong magtanong sa inyo po. Go ahead, bro. Itanong mo, bro. Po. Salamat po, thank you po. Salamat po sa konsiderasyon po ninyo. Bro Wendell, tanong ko lang po. Nabasa niyo naman po na aminado po yung pari po ninyo na hindi po si Maria ang tinutukoy sa hula ng talata. Ikinapit lamang ng Iglesia Katolika na si Maria. Tanong ko po sa inyo, Bro Wendell. Pag sinabi po bang hindi patungkol kay Maria at patungkol kay Maria, ulitin ko po. Pag sinabi pong hindi patungkol kay Maria ang hula or patungkol kay Maria ang hula, yun po bang dalawang bagay na yan, kay Maria patungkol at hindi patungkol kay Maria? Magkasalungat po ba yan na termino o parehong termino lang po yan? Hindi Hindi magkasalungat. Hindi Okay po. magkasalungat dahil una, nang sinabing Opo. ang isang babae, ang babaeng ito'y hindi ang mahal na Birhen Maria. Yun ang unang bahagi. Pero hindi sinabing hindi pwede na bilang pagbabagay ang talatang ito hindi pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria. So walang kontradiksyon. Maliban lang man kung ang unang bahagi na nagsabi ang babaeng ito'y hindi ang mahal na Birhen Maria at hindi pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria, kontradiksyon sa pangalawa kung sinabing ang babaeng ito, ang talata ay pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria. Okay? Yan ang bahagi noong pinasok kami mga kapatid. So napansin ninyo na sila talaga'y gumagamit ng iba't ibang mga aklat Katoliko, no? Pinagchap-chap talaga nila, mga mahal na kapatid. Kaya
Kung maalala ninyo, sinagot ni Kaburnok yung pag-chap-chap sa Aklat Katoliko, ito. Tanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? O eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Kristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan, sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia? Pangalan ng iglesia na yon na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao? Sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya? Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika Apostolika Romana na parang jeepney assembled niya. Aba, grabe naman talaga itong taong ito. Ayon po sa kanya, ang Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa isang aklat Katoliko at binatayan niya. Ito, ipapakita ko po sa screen ang aklat na kanyang binasa na ang sabi kasi, that is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Ayan so yan ang kanyang binasa, mga kapatid. Tanong, mula sa kanyang binasa, totoo ba ang conclusion niya sa kanyang binasa, mga kapatid? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kapatid. Yung kanyang binasa, ito pong aklat na The Papal Encyclicals in their Historical Context, edited by Anne Fremantle, sa page 153, at yan nga yung kanyang binasa, nakikita nyo po sa screen. That is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Tanong mula sa kanyang binasa, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito? Sige nga, tingnan nga natin. Babalikan natin yung aklat, The Papal Encyclicals in their Historical Context sa page 153 pa rin. At pansinin po dito, ito, babasahin natin kung ano ba yung tinutukoy na Church of Christ. Sabi dito, Venerable brothers, it is surprising that in our time, such a great war is being waged against the Catholic Church. Sandali. Sinasabi sa unang parte na meron pong nagaganap na
pambabatikos laban sa Iglesia Katolika. Ngayon, itutuloy natin. Ang sabi, "It is from them that the synagogue of Satan, which gathers its troops against the Church of Christ, takes its strength." Dito po sa nabasa naman natin, sinasabi na itong mga naninira sa Iglesia Katolika, kung babasihan po ang nasabing pahayag na ito, ay tumutukoy sa mga mason, mga kapatid, ano? So ang sabi, ang mga troops ng mga mason ay lumalaban sa Iglesia ni Cristo, na ayon po sa unang parte ay tumutukoy sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Katunayan nga, yan ang aral ng Iglesia Katolika, na ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. Ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, masasabi ko sa iyo, Pasted, yan! Sinungaling ka talaga, no, palpak, mga kapatid. Ganun talaga INC, incomplete. Grabe talaga. Ngayon, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Eto, panoorin natin. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, "Whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian." Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Aba, grabe talaga itong paninira niya, ha? Ayon sa kanya, ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo daw ay hindi mga Kristiyano ayon sa aklat. Parang pinapalabas niya na sila itong tinutukoy na Iglesia ni Cristo. Grabe naman ito, ha? At yung pinagbatayan niya, yung parehong aklat pa rin, na ang sabi kasi, "Whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian." Diba? So yan ang sabi. Tanong, yung conclusion ba niya ay tama at totoo? Titignan natin yan, mga kapatid. Muli, susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit. Babalikan natin yung aklat na kanyang pinagbatayan, yung The Papal Encyclicals in their historical context. Ngayon naman ay sa page 39 at nakikita nyo po sa screen yung kanyang binasa. Ngayon, yung gagawin natin, itataas po natin at base po sa buong konteksto ang pahayag na binasa nung vlogger ng Tinig ng Karunungan daw ay ito pala ay galing kay Saint Cyprian. Alam naman ninyo sa Iglesia ni Cristo ni Manala, wala namang kinikilalang Saint Cyprian dyan. Naku naman, grabe talaga. Tapos naniniwala pa sila kay Saint Cyprian. Ano ba naman yan? Ngayon, pabasahin natin yung pahayag ni Saint Cyprian. Ito ang kanyang sabi. "Originated also in the tales invented by the apostates." Ibig sabihin, may mga apostates. Ano ba yung apostates? Di ba yung mga naninira at nagbabago ng pananaw tungkol sa Iglesia Katolika na ngayon ay nasa labas na ng Iglesia Katolika. Di ba ganun yun? Apostates nga eh. Ngayon, itutuloy natin. "The bond of harmony stood firm, and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued." Klarong-klaro po. Ibig sabihin, yung apostates na tinutukoy ay nasa labas ng Iglesia Katolika. Ayon po sa aklat, sa binasa nga niya kanina, na kung ikaw ay nasa labas ng Iglesia ni Cristo, ay hindi ka Kristiyano. Yung Iglesia ni Cristo pala na tinutukoy dyan, ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Naku naman. Hindi naman sila yung tinutukoy dyan Naku naman, ha. Ulitin na natin ang aral ng Iglesia Katolika. Ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Muli, ganito po ang sabi.
This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Tapos sabi niya pitol-putol daw at sa iba't ibang panahon pa daw, dinudugtong yung pangalan. Grabe talaga ito, naninira sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Baka sasabihin ng iba, wala naman sa Biblia nakasulat na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano. Titingnan natin. Nasa Biblia ba na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano? Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 11, versikulo 12, ng salin na Richard Baxter Bible. Ganito po ang ating mababasa. And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Napakaklaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika po, mga kababayan, ay isang Kristiyanong iglesia, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, busted yan, mali yan. Nako At base po sa mga napag-alaman natin doon sa kanyang mga paninira sa Iglesia Katolika, I guess mali po ang naging title ng kanyang YouTube channel. Sabi niya, tinig ng karunungan, parang baligtad ata ng karunungan yung kanyang mga ginagawa. Sige nga, tanungin nga natin ang mga ministro ng mokong na ito kung ano ang baligtad nung salitang karunungan. Eto, panoorin natin. Dito'y may karunungan. Pakiulit, ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Di ba nakalagay? Ang nakasulat ay dito'y may karunungan. Kitams. So, hindi pala tinig ng karunungan. Dapat, tinig ng kabobohan. Ulitin natin, hindi po galing sa akin yan, Galing yan sa ministro mo, mokong na ito, At saka, sadali, kung kayo po ay nanonood sa kanyang YouTube channel, meron po siyang aklat sa world history. Ayan, nakikita nyo sa screen, grabe, Meron pang background na nakalagay, world history. Tanong, ano ba ang sabi ng kasaysayan tungkol po sa kanilang iglesia? Babasahin natin ang aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition. Sa page 776, ganito po ang ating mababasa, ililiwat na natin sa Tagalog. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nang aangkin ng ilang milyon. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito. Una, ang Iglesia ni Cristo na kanyang kinahaniban, kulto daw ayon sa aklat kasaysayan. Pangalawa, ito daw ay itinayo ni Felix Manalo noong 1914, mga kapatid. At kung hindi mo sinasang-ayunan ang karunungang ito, base sa aklat kasaysayan, sabi po ng Biblia, tandaan, makikita ang kamangmangan at kabobohan nga, parehas lang naman yon sa taong walang alam, mga kapatid. Naku, kawawa naman itong vlogger na ito na naninira sa Iglesia Katolika. Baka siya na yung susunod kay Cesar Seneta na dahil sa ating pag-e-expose, ngayon wala na siyang bagong video kasi takot siya kay Caborno kasi talo siya palagi. At wala na din si Tinig ng ano yun? Wala na siyang mga video. Tinanggal niya yung mga video. Yung pagsasagutan namin, tinanggal niya. Kaya sa mga kapatid natin na nagsubaybay, sa mga nagkukomento kung bakit ang INC ang palagi nating sinagot, alam niyo naman, magaling mag-magic. Naalala niyo yung debate namin ni Parba? Ito, debate namin. Pero ang mastermind, at tungkol sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say. So, ang pagbasa niya, di altogether fantastic to say. Wala ba silang takot na ang aklat na yan, ito,
Ano nakasulat? The altogether ba? Ito ang nakasulat mga kapatid. Oh. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banners of revolt. Yon. Pero noon pa man ginagamit na nila ito. At para sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic. Oh, so kung wala kang kopya sa aklat na ito, di po ba sila ang palaging nagsasabi na mandaraya daw tayo dahil may nabasa sa isang salin sa Biblia. Ngayon, pansinin ninyo, anong ginawa nila? Hindi lang yan. Kahit na yung binanggit ni Kabornok na si Cesar Sinita, ano nangyari? Di po ba na discover kung ano ang ginawa ni Cesar Sinita? Yung Biblia pinagtakpan na may takip. Talagang dinikitang ko raw. Oh, dikit. Ito. Bueno, bubuksan natin ha. Titingnan natin yung... Pakita natin yung malaki na bahagi mga kapatid. Dahil nag-react siya na sa unang video niya, wala umanong dikit. Pero klarong-klaro, may palusot siya. Ito. Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibugok. Ayan, mga kapatid, no? Dahil na booking. So, kaya nga, wala tayong tigil sa pagsagot sa mga aklat na ginagamit. Imagine, wala pa silang sagot, mga kapatid. May challenge tayo. Ano yung challenge natin? Di ba, ang aklat na ito ginagamit nila, umabot sila, lagbas ng pahina. Bakit? Balikan natin ha. Wala talaga silang sagot dito. Ito ang aklat na ginagamit. Balikan natin ang kanilang ministro, mga kapatid. Ito. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Ayan. Kaya ang tanong, bakit ito ang binasa daw nila, nakaabot ng pahina 63, na nauna nating pinakita sa inyo mga kapatid para sa mga nagsusuri. Walang pahina 63 hanggang pahina 18 lang ito. Mula sa pahina 1 hanggang pahina 18. Wala nang 19. Pero ang ginagamit nila pahina, so dami ng mga aklat Katoliko na ginagamit nila na binuking natin. So, yung ibang mga nagkukomento ay nagpahayag na ng galit dahil sa pagsagot natin. Well, sagutin lang ninyo, no? Dahil sa matagal ng panahon na yun talaga ang ginagawa ninyo, yan, sinagot lang natin. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the